Sa Ishikawa probinsya ng Kaga, isang babae ang kasalukuyang nagsisilang ng sanggol. Malakas ang ulan ng mga sandaling iyon. Pinapalakas ang loob ng kanyang kama drona, habang ang kanyang asawang si Daigo Kagemitsu ay nagdarasal sa labas at naghihintay. Matatandaan na siya ay tumungo sa isang templo. Naabutan niya ang isang matanda na nagsasagawa ng ritual sa harap ng mga demonyo. Binalaan siya ng matanda na ang sinumang tumapak sa bulwagang iyon ay may naghihintay ng katarusahan. Ang Great Buddha or ang pagkayakap sa gawa ng demonyo. Nakatadhana na kailanman ay hindi na magiging tao at magiging tagasunod na ng Great Demon habang buhay. Sinagot ni Daigo na kailanman ay hindi na prinotektahan ng mahal na Buddha ang ating nayon. Kaya't walang kwenta ang pagsamba sa kanila. At wala akong pakialam sa iyong mga salita. Tumayo ang matanda, hindi pa nakakalapit sa kanya ay pinaslang na niya ito. Nagpasalamat ang matanda sa kanya, ayon sa matanda ito ay ang kanyang kaligtasan sa kung anuman ang nakatakdang paparating. Binabalaan niya si Daigo na lumayo sa gawain ng mga demonyo na kanyang ninanais. Huli na ang lahat matandang pari ang sabi ni Daigo. Nagsimulang nanawagan si Daigo sa 12 demonyo at ipinakilala ang kanyang sarili na si Daigo Kagemitsu, mula sa Togashi-ma sa Chika Governor of Kaga Province. Nagsilbi ako bilang Panginoon ng Ishikawa. Paulit-ulit na tagutom at epidemya winalis ang aking lupain sa pagpapahina ng aking mga tao. Sa punto ng matagal na gutom at hindi napapanahong kamatayan, ibinibigay ang estado ng kanyang buhay. Upang mapanatili ang aking kapangyarihan at katanyagan. Mapagbigyan lang ang kanyang kahilingan. Hindi siya umaasa sa Buddha o anumang Diyos. Lahat ay kanyang gagawin sa katuparan lang ang kanyang ambisyon. Ibibigay sa kanya ang anumang magiging kapalit ng kanyang kahilingan. Mapanatili lang ligtas ang kanyang nayon at hindi mawala ang kanyang pamumuno. Biglang kumidlat ng buong lakas. Sa wakas ang kanyang asawa ay nakapagsilang na. Biglang tinamaan ng malakas na kidlat ang tagapagpagpaanak. Nagtakbuhan ang lahat. Pumasok si Daigo para tingnan ito. Natuklasan niyang ang kanyang anak ay walang mata para makakita. Walang ilong para makaamoy. Wala ding kakayahang makadinig, wala ding balat ang katawan. Ang nakakalungkot pa ay walang kamay at paa para makapamuhay ng normal. Naalala niya ang pakiusap at ipinangako niya sa mga demonyo. Napahalakhak siya ng malakas dahil sa paniniwala niyang tumugon ang mga demonyo sa kanilang kasunduan. Ipinatapon niya ang sanggol, habang inaalo ang kanyang asawa na maari panamon sila magkaroon ng isa pang anak na kanilang tagapagmana. Labis ang pagtangis ng ina ng sanggol. Ipinangangako ni Lord Daigo na ang susunod niyang anak ay siyang kangyang magiging dakilang tagapagmana. Napansin niya na napugot ang ulo ng isang estatwa sa loob ng kanilang silid, dulot ng pagtama ng kidlat kanina. Sumisimbolo ng isang pag-aalay. Naglalakad ang matanda papunta sa ilog kung saan itatapon ang walang kaawa-awang bata. Hindi alam ng matanda kung ano ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit mas ipinapasalamat pa niya ang utos sa pagtatapon sa bata kaysa ang pagkitil sa buhay nito. Ang dakilang Buddha na ang bahala sa kanya. Sanay may magandang kapalaran ang naghihintay sa batang ito sa kabilang ilog. Pamamaalam ng matanda sa musmos na bata. Makaraang isakay ng matanda sa bangka ang bata. Lumabas ang isang halimaw na gagamba. Sinakmal ang matandang babae. Habang patuloy na naglalayag ang bangka, sa kabila niyon isang bulag na matandang lalaki ang nakaamoy ng panganib ng nasabing halimaw. Amoy ng malansa at hindi tao. Naramdaman niya na papalapit sa kanya ang naturang halimaw. Sa indayog ng kanyang espada nahati ito. Gayunpaman isa pang amoy ang naramdaman niya, ito ay hindi isang yokai o kahit anumang halimaw. Kung hindi ito'y amoy ng isang sumpa. At mula noon ang lupaing nasasakop ni Daigo Kagemitsu ay umunlad. Nagkaroon ng lunas ang kagutuman. Samantala ang isang kaluluwa ay patuloy na naglalayag na walang kasiguraduhan. Sanhi ng Kasando ang sumpa na ipinataw ng kanyang ama. Sa panahon ng mga kagimbal-gimbal na digmaan, kung saan ang buhay ng tao ay walang halaga. Isang lalaki ang papalapit kay Jukai at tinanong kung siya ba ay doktor. Pinupuri ang kanyang gawain. Ang metigang paglalagay ng mga prosthetic sa bawat bangkay, sa hanggerang mabigyan ng maayos na libing ang bawat bangkay. Kahanga-hanga ang iyong sakripisyo, Ginoo. Pagkaraan ng maraming taon, isang lalaki ang makikitang naglalakad papalabas ng kakahuyan. Sa kabilang dako makikita ang isang bata na nagbebenta ng mga kalakal. Naaliw ang publiko sa estilo nito sa pagbebenta.
Biglang dumating ang grupo ng kalalakihan. Inaangking sa kanila ang mga ito, mababakas sa mukha ang galit. Hinihingian ng bata ng pruweba ang malaking mama. Matalino ang bata, agad niyang ibinato ang banga sa mukha ng tulisan at kumari pa ng takbo. Isa pang bata ang sumasaksi sa habulan nang biglang nadulas sa gilid ng bangin. Agad naman nasalo ng misteryosong lalaki. Labis ang pasasalamat ng mag-ina. Napansin ng bata ang maskarang bumabalot sa mukha ng misteryosong lalaki. Samantala patuloy pa din ang pagtugis sa matinik na bata. Hinagisan niya ng dumi ang mga ito na tuwang-tuwa sa galit. Makikita na ang bata ay naghuhugas ng kanyang kamay sa tabi ng ilog. Napansin ng bata ang papalapit na aso. Halatang gutom. Hindi nagtagal ay dumating ang mga humahabol. Pinagtulungan nila ang paslit. Kumuha ng bato at nasapul ang malaking mama. Pinagsisipa siya. Sa ikalawang pagkakataon muling nambato ang bata at natamaan sa mata ang kalaban. Nilunod siya sa tubig. Pagkaraan napansin ng isa sa kanila ang misteryosang lalaki na nakatayo sa ibabaw ng lumang tulay. Kakaiba ang mukha, ang mata ay hindi kumikilos na parang walang pakialam sa kanila. Pagtataka ng mga bandido, napansin ng bata na hindi sa kanila nakatuon ang atensyon nito. Sa hindi kalayuan, isang may nakalutang na inakala nilang isang basura. Bigla silang inatake ng isang halimaw at kinain lahat. Hindi rin pinalaspas ang bata, mabilis na iniligtas ng misteryong lalaki ang bata. Nagsimyulang maghabulan ang dalawa, mabilis ang atake ng halimaw. Itinapon ng misteryosong lalaki ang kanyang mga prosthetic. Bandang huli ay natalo at nagtagumpay ang nasabing misteryoso. Isa-isang pinupulot ang kanyang sandata. Ang bata ay nagagalak sa napakahusay na labanan, tumakbo papalapit sa misteryosong lalaki, dala ang kamay na protik. Isinuot niya isa-isa ang mga ito. Hindi nakaligtas sa matalinong bata ang pagpuna sa kanyang mga prosthetic tulad ng mata, ilong, at tenga. Batid ng bata na hindi siya nakakarinig. Biglang nanginig ang lalaki na lantad sa bata ang itsura ng kanyang mukha. Gayunpaman, isang araw na malakas ang ulan, na saksihan ni Lord Dago ang hagupit ng isang malakas na kidlat sa di kalayuan. Pagpasok niya sa templo, nakita niya ang bakas ng pagtama ng kidlat sa mga estatwa ng rebulto ng mga demonyo. Ikinagulat niya ito. Samantala sa kanilang tahanan, isang binatilyo ang tumakbo para sa kanyang inadala ang kanyang nahuli sa pangangaso. Isang pagong na nais niyang lutuin para makain ang kanyang ina, siya ay walang iba kung hindi si Tohome Aro. Natuwa naman at pinuri ang kanyang anak. Bigla ang sumagi sa kanyang isip ang araw noong siya ay nagsilang ng una niyang anak. Habang si Jukai ay abala peron sa kanyang gawain. Isang maskara ang inilagay niya sa bangkay at tinawag niyang Heikamaru. Patuloy ang bata sa kanyang pagkamangha, tinatanong kung tao ba siya. Ang lalaki ay napaluha.